mapagpalang araw po sa bawat isa. Narito muli si Pastor Jason ng Salt of Life Foursquare Gospel of the Philippines, bumabati sa bawat isa. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating series video na may temang The Believer of Christ at tayo po ay nasa panlimang bahagi na at ang title po ng ating topic ngayon ay A Believer of Christ, Love One Another. Tayo pa ay umahabol sa katapusan ng Love Month of February, no? At napapanahon po ang ating topic. It's all about love. At makikita po pala ang ating scripture sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. At ganito po ang nakalagay doon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat Diyos ay pag-ibig. Dito po sa ating passage na ito, pinapakita lang po dito, pinapatunayan na ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. No? At ang hindi umiibig ay hindi anak ng Diyos. Sapagkat ang dahilan, ang Diyos ay pag-ibig. The author of love is God. At ang ibig, nais ng Diyos sa bawat anak niya o mga tinatawag na the believer of Christ o mga anak ng Diyos ay nagmamahalan. Kaya nga gaya ng ating title, Love One Another. Ngayon, pag-uusapan po natin sino-sino ba yung tinutukoy dito sa ating title na Love One Another. Sino ba tong Love One Another na ito? At una po, ang dapat nating mahalin na unang-una is God. Makikita po ang ating supporting verse sa Matthew chapter 22 verse 36 to 37. 37 to 38 Matthew 22 verse 37 to 38. At sabi po doon, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ito po ay mula sa ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Sapagkat ito ang kauna-unahang utos. Kaya karapat dapat lamang ng unang-unang dapat napakitaan natin ng pagmamahal ang Diyos na siyang author ng pag-ibig. Sapagkat pinatunayan niya ang pag-ibig, pag tinuloy nating basahin yung 1 John chapter 4 verse 7 to 8, pag tinuloy nating basahin yun, sasabihin doon, pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, na sinugo niya ang kanyang anak para tumusin tayo sa ating kasalanan. No? Ganyan magpakita ng pag-ibig ang Diyos, ang wagas ng pag-ibig para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Sino ba tayo, di ba? Para tubusin. Subalit yan ay pagpapatunay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kaya nga karapat dapat na siya ang una nating mahalin. At ang pangalawa po na dapat nating mahalin is brethren. Makikita po ang ating supporting verse sa John chapter 15 verse 12. Sabi po doon, ito ang aking utos. Ang ating Panginoong Hesus po ang nagsasabi nito, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. This time, nasa Garden of Gethsemane sila, malapit na pong hatulan dito ang Panginoon. Dito yung time na itinatwa na siya o inano na siya ni Judas. Binenta na siya ni Judas at dadakpi na siya that time. At that time, bago yung mangyari, nasa Garden of Gethsemane sila, tinuturuan niya ang mga alagad. And this time, sinabi nga niya na magmahalan kayo. Sino mga magkakapatid sa pananampalataya na magmahalan? Brethren, magkakapatid. Part po dito is yung mga loved ones, friends, lahat ng may mga kaugnayan sa atin. Sila yung pangalawa na mahalin natin. At sabi ng Panginoon, mahalin natin sila gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. No? At ang pangatlo po na dapat nating minamahal is our neighbor, kapwa, mga kapitbahay, yung mga tao na walang kaugnayan sa atin, subalit part, no, ng mundong to. Yung mga tao na nasa paligid natin, nakikita natin, nakakasalamuhan natin. No? Ang ating supporting verse sa Matthew chapter 22 verse 39. Sabi po doon, ito naman ang pangalawa. Sabi ng Panginoong Hesus po ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gaya ng ating sarili. At ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Yung mga tao na sa paligid natin, paano natin sila mamahalin? Bigyan natin ng
bigyan natin ng ulam, batiin natin, kamusta na, pakitunguhan natin ng mabuti, pakitunguhan natin ng maayos. The way of respect, it is love, yung pagrespeto natin sa kanila, kung paano natin sila kausapin, paano natin sila pakitunguhan, yun yung pagpapakita ng pagmamahal, ang ating kapwa. No? At itong tatlong to, yung tatlong na mamahal natin is God, brethren, o yung loved ones, and etong neighbor or kapwa. Sapat na po ba to para masabi natin na tayo mga tunay na anak ng Diyos sa pagpapakita natin ng mabuti sa kanila? No? Meron pa pong isa. At this one is so interesting. No? Po, enemy. Yes, enemy. At makikita po ang ating supporting verse sa Matthew chapter 5, verse 43 to 45. Sinasabi po doon, sinabi nung una, ang Panginoong Hesus pa rin po ang nagsabi nito. Sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. 44. Ngunit ito naman ang sabi ko, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mag-ubuusig sa inyo nang kayo'y maging mga tunay na anak ng inyong amang nasa langit. 45. Sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at pinapapatak niya ang ulan sa matuwid at di matuwid. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi nito, na mahalin natin ang ating mga kaaway. Kapatid, ito yung masasabi ko na napakahirap na gawin. No? Napakahirap gawin. Bakit? Sapagkat ang ating initial reaction kapag mayroong tao na nakapanakit sa atin, ang magiging isip agad natin nun is gumante. No? But God said, no, mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin natin ang mga umusig sa atin. E paano po pag nasaktan ako? Paano po pag hindi siya kaibig-ibig? Mahalin natin ang ating kaaway. And testimony ko lang po, no, shoutout po pala kay Kuya Paul Kapili, na asawa ni Ate Olive o Pastora Olive, no? Si Kuya Paul po is one of the remarkable person na nakilala ko, na siya po yung nagturo sa akin patungkol sa pag-ibig. Merong phrase siyang sinabi na kung saan tumatak sa isip ko na hanggang ngayon is nasa isip ko pa rin siya at naisapamuhay ko siya dahil sa kanya. And one time, pumunta ako sa kanila, nagpasama ako kay mama kasi nga po blind tayo, kaya sinahatid sundo tayo ni mama. And pumunta kami sa kanila at bago yun, dumaan kami sa bakery ni mama. At nung bumibili kami, merong tindero, ang sungit. Yung tinapay nila, at sarap talaga eh. Kaya doon kami lagi bumibili. Ang sungit, grabe. Grabe yung kasungit. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Yung dila is bastos yung lumalabas sa yung mga ganong bagay. No, which is, nairita ako sa kanya, yung ganon. And pagdating namin doon, kila Kuya Paul, sabi ko sa kanya, Kuya Paul, ang sarap na itong tinapay, no? Kaso lang yung tindero, ang sungit eh, bastos eh. Sumagot si Kuya Paul sa akin, which is nag-strike to sa puso ko. Sabi niya, alam mo kuya, sila yung mga tao na masarap mahalin. Sila yung mga tao na gusto ng Diyos na mahalin natin. Yung mga tao na hindi kaibig-ibig. At yung praise na yan, yan yung nag-strike sa akin. Napahiya ako. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Na ibigin natin yung mga tao na kahit hindi kaibig-ibig. Kaya Paul, thank you sa praise na yun na until na naisa sa pamuhay ko. At nung naisa pamuhay ko siya, kapatid, ang sarap sa pakiramdam na patawarin mo yung tao na kahit hindi ikaw yung nakagawa ng kasalanan, nakakagaan sa kalooban at masasabi mo na fulfill, masasabi mo na tagumpay, bakit nagawa natin kung anong kalooban ng Panginoon. Nabati natin yung mga tao na kahit hindi kaibig-ibig, napakisamahan natin ng maayos at dyan nalulugod ang ating Panginoon sapagkat yan ang utos sa atin ng Diyos na mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin natin ang mga umusig sa atin at hindi sumpain. No, ipanalangin. At dito natin masasabi na tayo yung mga tunay na anak ng Diyos kapag nagawa natin mahalin, maging yung mga tao na hindi kaibig-ibig. No? Kaya nga, mga kapatid, ang mga dapat nating mahalin, una ang Diyos, brethren, neighbor, and even our enemy. Even yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na hindi kaibig-ibig, sila yung dapat nating mahalin. Bakit? Dahil
ang Diyos ang nagutos. Ang Diyos ang nagsabi, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Mahalin ninyo, maging ang inyong kaaway. Sapagkat ang Diyos ang author ng pag-ibig. At sabi nga dun sa ating main verse, sapagkat ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nawa po, no? Kahit na nasaktan tayo, kahit nagawan tayo ng di maganda, magawa natin na patawarin sila. Sapagkat utos sa atin ng Diyos. And lalo na nasa labman tayo ngayon, mahalin natin sila. Patawarin natin sila. Give them another chance. Yung nagtanong nga si Pedro sa ating Panginoon, Panginoon, ilang beses ko ba patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot ang Panginoong Hesus. Hindi ko sinasabi yung 7 beses. Subalit 70 ulit pa nito. 70 times 7. Kaya na kung bahala kung ilan yun. Kaya nga, ganun kahalaga na dapat tayo magbahalan. Na dapat na mahalin natin yung mga taong nasa paligid natin. Maging kaibig-ibig man yan o hindi. Magmahalan tayo. A believer of Christ, love one another. Maraming salamat po sa pakikinig sa salita ng Panginoon at nawa po natuto tayo at nawa po maging daan ito upang magawa nating mahalin maging yung mga tao na hindi kaibig-ibig. God bless everyone.